Lasing ka ba, Bianca? No, nakainom lang. Sabi ni Bianca na namumula ang magkabilang pisngi. Tama na. Matulog na tayo. Yaya ni Primo. Nadatnan niyang umiinom ang dalaga kaya sinamahan niya ito dahil inis siya sa nangyari kanina sa opisina. Isa na namang project nila ang naagaw ng miyembro ng Lion Phoenix. Ikaw ata ang lasing eh. Nakangising wika ng dalaga. Hindi naman talaga siya lasing. Umiinit lang ang magkabilang pisngi dahil sa nainom. Hindi ah. Tanggi ng binata. Tara. Hatid na kita sa kwarto mo. Buhatin mo ko. Parang batang sabi ni Bianca kaya napabuntong hininga si Primo at binuhat ang dalaga saka inihatid sa kwarto. Patulog ka na. Maingat na inilapag niya ang dalaga pero hinigpitan nito ang pagkakapit sa liig niya. Primo, hindi mo ba talaga ako gusto? Seryosong tanong ng dalaga habang nakatitig sa mga mata ng binata. Lasing ka na, Bianca. I'm not drunk, Primo. Narinig ko na sinabi mo kay Dayan na hindi mo ako gusto. Is it a big deal? Yes. Malakas na sagot ni Bianca. Big deal. Dahil nasasaktan ako. Bakit? Kasi mahal na kita, Primo. Pag-amin ng dalaga. Nakailang beses mo nang pinaparamdam na hindi ako maganda. Na kahit nandun na tayo, pinipigilan mo pa rin ang sarili mo. Why? Gusto lang kitang respetuhin hanggat sa makakaya ko. Respeto? Napailing si Bianca. Respeto bang tawag sa pagpigil sa sarili? Sinalubong ni Primo ang mga mata ni Bianca kaya nakita niya ang galit dito. What do you want, Bianca? You. I want you, Primo. Sagot ng dalaga at ibinaba ang kanang kamay sa balikat ni Primo. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Bianca. Hindi ako lasing. Giit ng dalaga. That's not what I meant. Ani ni Primo. Then what? Kapag natauhan ka, ayoko magsisi ka. Mawala man ang kalasingan ko o matauhan man ako, hindi ako magsisisi, Primo. Bakit ka ba iwas ng iwas? Halata namang gusto mo ko. Hindi nagsisinungaling ang katawan mo. Hinawakan niya si Primo sa pisngi nito para mapagmasdan ng maigi ang mga mata nito. Listen, Primo. Hindi ako lasing. Believe me. Tumingkayad siya at hinalikan sa mga labi si Primo ng ilang segundo saka ibinaba ang halik sa likid nito. Kaya napapikit ang binata at naikuyom ang kamao. Are you sure you want this, Bianca? Mabigat sa loob na tanong niya dahil hindi na niya kaya pang magpigil pa sa mga haplos ng dalaga. I'm sure. Sagot ni Bianca sabay tango. I asked for this. Wika ni Primo sa kahinayaan ng katawan niyang sundin ang matagal ng gusto. Nagmamadaling inalis niya ang damit. Tinulungan na rin siya ni Bianca na alisin ang kasuotan nito. Teka, can we turn off the light? Ang liwanag ng buong silid. Tatayo sana siya pero pinigilan siya ng binata. I wanna see you. Bulong ni Primo na pinasadahan ng tingin ng dalaga. Napapikit si Bianca nang muli siyang halikan ng binata sa mga labi. Nang akmang yayakapin siya ni Bianca, ay pinigilan niya ang isang kamay nito saka tinitigan nito sa mga mata. Listen. Wika ni Primo at hinaplos ang kanang pisngi ni Bianca. There's no turning back. I'm ready, Primo. Seryosong saad ng dalaga. Muli ay hinalikan siya ni Primo na tinugon niya ng buong puso. Kapwa nila dinama ang bawat isa. Pinaramdam kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kinaumagahan, mabigat ang mga matang dumilat si Primo pero agad na napaupo nang makita sa tabi niya si Bianca. Primo, what have you done? Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa dalagang mahimbing na natutulog. Inayos niya ang ilang hibla ng buhok nitong napatakip sa mukha nito. Napahilamos siya sa mukha nang hindi makapag-isip ng maayos. Wala sa katinuan si Bianca ng gabing iyon at ano na lang ang sasabihin ng mga magulang nito kapag malaman nila na may nangyari sa kanila gayong malaki ang tiwalang ibinigay nila sa kanya. Primo, mahinang wika ni Bianca. Good morning. Morning. Sagot ng binata at tumayo kahit na walang kasuotan at dumiretso sa banyo. Napangiwi naman si Bianca nang makaramdam ng sakit sa buong katawan. Oh my gosh!
Hindi na ako buo. Wika niya sabay tutup sa bibig, pero wala siyang pinagsisihan sa nangyari. Nang makalabas si Primo sa CR ay pumasok naman si Bianca para ayusin ang sarili. Bumaba naman ang binata para maghanda ng pagkain at ilang sandali pa ay dinala niya sa kwarto nila ang pagkain para hindi nalalabas pa ang dalaga. Here, drink this. Ani Primo sabay abot ng fresh milk sa dalaga. Kain ka ng marami. Salamat. Sagot ni Bianca. Primo, ay nangyari na sa atin kagabi. Last night was... It's not an accident, Primo. Agad na sabi ng dalaga. I was on my mind. I'm not drunk. Wala akong sinabing ganun. Inuunahan na kita. Sabi ni Bianca. Baka isipin mo pinilit kita. Just to remind you, ginusto mo rin yun. Napabuntong hininga na lamang si Primo nang maalala ang nangyari ng gabing yun. Primo, girlfriend mo ba si Dayan? Pangalawa ba ako? Kumain ka na, Bianca. Iwas na sagot ng binata. Sagutin mo muna ako. Girlfriend mo ba siya? Oo o hindi. Pangungulit pa ni Bianca. Hindi ko siya girlfriend. Sure ka? Panigurado niya. Oo, at yun ang totoo, kaya tama ng tanong, Bianca. Okay. Sagot ni Bianca sa kamatamis na ngumiti. Ilang sandali pa ay tumayo na ang binata. Saan ka pupunta? Papahangin lang sa balkon. Lumabas si Primo sa balkon at napatingala sa langit nang maupo sa silya. Kapag bumalik bang mga alaala ni Bianca, ganun pa rin kaya siya sa akin? Tanong niya sa sarili. Hindi naman ang parents ni Annie ang nakakatakot harapin kung sakali man, kundi si Annie mismo na nasa katauhan ni Bianca ngayon. Babe, may meeting ka mamaya. Sabi ni Bianca sabay lapag ng folder sa harap ng binata. At kay Enzo Domingo. Bakit? Business siguro. Di ba, nagpa-appointment siya sa'yo? Paalala niya. Ayaw mo ba? E-cancel natin, pero opportunity mo na to na mas makilala pa siya. Ako ba? O ikaw? Sarcastic na tanong ng binata. Di ba, gusto mo siyang makasosyo sa negosyo para mas mabasa mong bawat kilaw niya? Tanong ni Bianca. Anong kinalaman ko? Teka, nagsiselos ka ba? For what? Nakataas ang kanang kilay ni Primo. As far as I remembered, ikaw itong tumakas para lang maka-dinner date siya. Hindi sa ganun. Tanggi niya. Alam ko naman na hindi mo ko papayagan kapag magpapaalam ako eh. May kumatok kaya pinuntahan niya at binuksan ang pinto. Si Primo. Busy siya, ayaw pa istorbo. Pero walang pasabing pumasok si Dayan. Primo, nangako kang magdi-dinner tayo. Malambing na paalala ni Dayan. Wala ka sa schedule niya. Sabat naman ni Bianca. Pwede ba? Secretary ka lang niya rito. Bulyaw ni Dayan sa kanya. Secretary, kaya hawak ko ang oras at appointment niya. Giit naman ni Bianca. Magtatalo lang kayo. Lumabas na kayong dalawa. Inis na saad ni Primo na sumasakit ang ulo sa boses ng dalawa. Itong pwesto ko kaya si Dayan ang dapat na lumabas. Bakit pa pinagtatanggol mo tong babae na to, Primo? Hindi mo ba nakita na wala na siyang galang sa ibang empleyado? Pikong tanong ni Dayan. May galang ako, Dayan. Gusto mo magpa-survey tayo? Sabat naman ni Bianca. Gusto niyo magpatawag ako ng guard para mapalabas sa inyong dalawa? Seryosong saad ni Primo. Basta, may utang ka pang dinner sa akin. Pahabol ni Dayan. Pa-schedule ka muna sa akin. Sabat naman ni Bianca kaya inirapan niya si Dayan saka lumabas. Primo, busy ako, Bianca. Kung may tatanong ka, mamaya na. Ano ba tayo? Diretsyong tanong ng dalaga. Boyfriend na kita, di ba? Napatigil si Primo sa ginagawa saka napatingin sa dalaga. Ito na nga ba ang kinatatakutan niyang pag-usapan nila ni Bianca? May nangyari na sa atin, Primo. Hindi ba dapat tayo na? Ikaw ang bahala, Bianca. Anong akong bahala? Inis na tanong niya. Dapat mutual decision yun. Gusto mo ba akong maging boyfriend? Oo o hindi lang isasagot mo. Sabi ni Primo at muling itinuon ang tingin sa laptop. Oo, sagot ng dalaga. Why? Nakakainis ka na, Primo ha? Bulyaw niya. Oo.
Girlfriend na kita pero huwag mo muna akong istorbohin, Bianca. Naiiling na may ngiti sa labi na napatungo na lamang ang dalaga. Red off-shoulder ruffle mini dress ang suot ni Bianca, katerno ng mumurahing purse niya. Gusto sana niyang mag-makeup pero sinaway siya ni Primo kaya kahit lipstick ay wala siyang ginawa. Oh my gosh! Mahal ng hotel na to sabi ni Bianca nang pumasok na sila. Ikaw ba nagbayad nito? Hindi naman problemang pera. Sagot ni Primo at naglakad papasok sa silid na pinareserve na Enzo. Nakasunod sa kanya sina Diego at Bianca. Bakit ka nandito, Diego? Bulong ni Bianca. Kailangan ninyo ng bodyguard. Sagot naman ito. I see. Nasabi na lang ng dalaga. Nang pumasok sila sa silid, nandito na sina Enzo at ang personal assistant / bodyguard nito na si Jason. Good evening. Bati ni Bianca pero naupo na si Primo na hindi man lang nakipagkamay kay Enzo kaya naupo na rin siya. Nasa pagitan nila ni Diego si Primo at nasa harap naman nila sina Enzo at Jason. Mabuti at dumating kayo. Sabi ni Enzo. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Primo. Business, of course. Sagot ni Enzo at sumenya sa waiter na magdala na ng inumin. Siya ang nagtagay mismo sa baso ni Primo. Drink. Walang kakaiba dyan. Para patunayan, siya ang naunang uminom. What business? I heard na interesado rin kayo sa stadium sa Europe pero naunahan namin kayo. Sabi ni Enzo. Kinuha nyo na nga. Kaya wala nang dapat pang pag-usapan. Sabi ni Primo. Wow. Desisyon nila yon at wala kaming kinalaman. We just proposed our plans. Nakangising sabi ni Enzo. Kaya hindi na namin problema kung mas magaling kami kesa sa inyo. Really? Eh di wala nang dapat pang pag-usapan. Sabi ni Primo at uminom ng alak. Naging alisto si Diego sa paligid lalo na sa dalawang kaharap. I'm here to let you know that I'm willing to work with you. Pwede tayo magtulungan sa project. After all, pareho naman tayong Pilipino. Suhestyon ni Enzo kaya napataas ang kilay ni Primo. What made you think na papayag ako? Tanong ni Primo. Mr. Madrigal, kung hindi kami, kayo ang sumunod na may magandang proposal. Isa pa, malaking mawawala sa kumpanya mo kapag hindi mo makuha ang project kaya accept it or not. Kailangan mo kami. Siguradong sagot ni Enzo at napasulyap kay Bianca. Ito na yata ang pinakasimpleng sekretarya na nakita niya dahil walang kahit na lipstick itong nilagay at halata namang mumurahin ang suot at gamit pero ang elegante pa rin itong tingnan. Tindig at tingin pa lang ay papasa na bilang anak mayaman. Wika ni Enzo sa sarili. Be careful ng tinitingnan mo, Enzo. Hindi lahat ang nakikita mo ay pwede mo nang kunin. Pagbabanta ni Primo. Since nahalata mo naman, I have an offer for you. Sabi ni Enzo. Anything. Maliban sa sekretary ko. Sagot ni Primo nang mabasa ang nasa isipan nito. Why not? Tanong ni Enzo at bumaling kay Bianca. Why don't we ask her? Malay natin. Gusto rin niyang makipag-cooperate sa akin. You're dreaming too much. Ani Primo na hindi na nagugustuhan ang takbo ng istorya. Can't you see, Mr. Madrigal? Wala akong dalang sekretary kayo, obviously. Gusto ko makishare sa'yo. Nakangising sabi ni Enzo at muling nilagyan ng alak ang baso. I'll give you one. Ani Primo. I want yours. Saad ni Enzo. What if ayaw ko? Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko. Maliban sa cruise, isa ako sa pwedeng magpasara ng mga business dito. Dahil ba sa grupo na hawak mo? Tanong ni Primo. Kaya ko makasurvive nang wala akong grupo. Giit ni Enzo. Excuse me lang ho. Business ba talagang pinunta nyo rito? Agaw attention na saad ni Bianca. Yes. Parehong sagot ng dalawa. So, alin ang business sa usapan? Tanong ng dalaga na palipat-lipat ang mga mata ng dalawa. That's what I've said. Gusto ko ang sekretary mo, Mr. Madrigal. Kung di siya ipapadala mo sa project, di ako makikisama. Sabi ni Enzo na walang balak urungan si Primo. Kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Magsulo ka sa project mo. Sagot naman ni Primo na walang balak magpakababa sa kaharap kahit na gaano pa ito kadelikado. Tumabi naman si Bianca kay Primo sa kabumulong. Primo, kailangan natin ng project para makabawi ang kumpanya. Diba, gusto nating magpakitang gilas?